Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 30 December 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Roma, Chapter 6. Patay sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Roma chapter 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Verse 2. Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 3. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Verse 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Verse 8, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Verse 9, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Verse 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Mga alipin ng katwiran. Roma chapter 6 verse 15, ngayon malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklaw ng kautusan kundi ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katwiran? Verse 17, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taas-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Verse 19, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Roma chapter 6 verse 20, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Verse 21, ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubungan ng mga iyon. Verse 22, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus
na ating Panginoon. Roma chapter 7, wala na sa ilalim ng kautusan. Roma chapter 7 verse 1, mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya ay nabubuhay. Verse 2, halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit, kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Verse 3, kaya nga siya magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyan at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Verse 4, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo. Okay, ulitin ko guys yung verse 4. Roma chapter 7 verse 4. Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo bahagi na ng... balikan ko yung verse 3 na nalalaktawan natin Roma chapter 7 verse 3, kaya nga, siya ay magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Verse 4, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Verse 5, noong tayo ay namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Verse 6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin, kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa ulumang batas na nakasulat kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu, ang kautusan at ang kasalanan. Roma chapter 7 verse 7, ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang kundi dahil sa kautusan ay hindi ka sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman yung verse 7 guys, ulitin natin. Roma chapter 7 verse 7, ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnanasa ang maangkin ang pag-aari ng iba. Verse 8, ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Verse 9, noong una namuhay ako ng walang kautusan, subalit nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Verse 10, at ako'y namatay. Ang kautusang dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Verse 11, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang kautusan upang ako'y dayain at sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. Verse 13, kaya nga banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Verse 13, ang ibig bang sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan ang mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Ang hilig ng laman at tuntunin ng isip, Roma chapter 7 verse 14, alam natin ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Verse 15, hindi ko
Verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Verse 16, ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Verse 17, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Verse 18, alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman, kaya kung naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Verse 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Verse 20, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Verse 21, ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Verse 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Verse 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Verse 24, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Verse 25, wala ng iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Roma chapter 8, pamumuhay ayon sa Espiritu. Roma chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Verse 2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Verse 7, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Verse 9, ngunit hindi na ako namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Verse 10, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawang dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Verse 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Verse 15, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin
upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Verse 16, ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Verse 17, at yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa Kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian sa atin, verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Verse 19, sapagkat nananapig ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang Kanyang mga anak. Verse 20, nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayon man, nagbigay rin siya ng pag-asa, verse 21, na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Verse 22, alam nating hanggang ngayon dumarating ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Verse 23, at hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Verse 24, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit, hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Verse 25, Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Verse 26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Verse 27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Verse 29, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak na naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili niya noon pang-una ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binhaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Ang pag-ibig ng Diyos. Roma chapter 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Verse 33. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Verse 34. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya na ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Verse 36. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Roma chapter 8 verse 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Verse 39, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang,
ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bukas na itong chapter 9 guys. Bye everyone. God bless.